what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so ito na mga kababayan, no? Nagsalita na po itong si Senator Ping Lacson, no? Kaugnay po na itong surprise, no? Surprise po na witness na dinala netong si Senator Marcoleta, mga kababayan. Okay, so bago natin yan na pag-usapan ngayon, no, medyo mahaba-haba itong ating tatalakayin ngayon, mga kababayan, no. Aking inihiling, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at shoutout sa mga followers natin dyan. Okay, so kahapon nga, mga kababayan, nagulantang ang sambayanang Pilipino dito po sa surprise witness, no, netong si Senator Marcoleta, mga kababayan. No, na kung saan meron pong lumabas na isang ano ba to, ex-marine, no, dating sundalo na di umano, no, bodyguard daw po, dating bodyguard, no, netong Congressman Saldico, mga kababayan, no, si Orly Regala Guteza, mga kababayan. No, nagulat po ang lahat di ba? Biglang sumulpot to na di umano kinausap daw po etong si Marcoleta dahil gusto daw po niyang humarap at di na niya matiis yung mga nangyayari sa ating bayan at saka sa Blue Ribbon Committee. Alam nyo, ito napapansin ko lang kay Marcoleta, no? Medyo masyadong masyadong maepal, masyadong mapapel. No? Hindi ko malaman kung anong gusto na itong patunayan, mga kababayan, no? Insecure ba siya sa mga ginagawa ni Senator Panfilo Lacson? Dahil kung titignan natin ngayon, mga kababayan, no? Mas maayos yung takbo ng Senate Blue Ribbon hearing pagdating po dyan sa flood control projects. Wala pong pinuputol si Senator Ping Lacson ng mga senator na mga gustong magsalita. Di ba? Pinagbibigyan niya lahat, no? Pinahayaan niya magsalita. Diba? Yung sa oras naman, walang problema. Kung gusto mag-extend ng ibang senador, pinag-extend niya, no? Kahit konting oras na lang. Diba? Hindi kagaya ni Senator Marcoleta, no? Pagdating sa mga usaping Duterte na, pinuputol na niya Napansin ba ninyo yon? Ito pa isa dyan, mga babayan, no? Kagaya nga na sinasabi ko kahapon. No? Sa dinami-dami ng pwedeng lapitan, no, netong si Orly Guteza, bakit si Marcoleta, mga babayan? Pwede naman siya lumapit kay Senator Ping Lacson mismo kasi si Senator Ping yung di ba? Siya yung pinaka-head di ba? Ng chairman ng Blue Ribbon Committee. O kaya kay Senator Tito Soto, no? Senate President Tito Soto. Di ba? Bakit specifically dito kay Marcoleta, mga kababayan? Diba? Nakakapagtaka O tapos ito pa isa matindi diyan. No, surprise, hindi niya man lang sinabi kay Senator Ping Lacson. Meron akong testigo rito, meron akong witness. Diba, mga kababayan? No, hindi man lang niya sinabi kay Senator Ping. Mahaba ang oras niya. Tandaan niyo hapon. No? Mahaba ang oras niya. Pwede niyang sabihin kay Senator Ping Lacson. Pero ito, surprise, mga kababayan. Nagulat po yung lahat. Di ba? Merong gusto talagang may gustong palabasin. Itong si Senator Marcoleta. Ito, opinion ko lang Parang may gusto siyang targetin talaga, mga kababayan. No? Ewan ko kung anong gusto na itong patunayan sa sarili niya. Ito po ba ay demolition, no? Dito kay sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Demolition ba to? So ito, sabi dito, mga kababayan, no? Sabi nga ito, post to ni Senator Ping Lacson, surprise witness, no? Dapat i-background check. Ayan, no? Iimbestigahan na lahat, mga kababayan. Kailangang isailalim sa kumpletong record check at background investigation ang surprise witness
na si Orly Regala Goteza. Dahil sa bigat ng kanyang testimonya sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson. No? Without the courtesy of notice even to the committee chairman, a totally surprise witness in yesterday's Blue Ribbon hearing. Naalala ninyo, ganyan din yung ginawa niya kay Diskaya, mga kababayan. Ultimo yung mga kasama niya, hindi alam yung kanyang ginawa. Eh, ang katwiran niya, no, wala na raw siyang oras. No, gabi na raw, mga kababayan. A complete record check and background investigation on Orly Regala Goteza is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. Diba? Ang bigat eh. No, ng mga ano niya, ng mga akusasyon niya, ng mga revelation niya kuno, mga kababayan. Okay, so panoorin natin itong balita, mga kababayan, ha. So ito po. Samantala sa ibang balita, iniutos ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson ang full record check at background investigation sa surprise witness na si Orly Goteza sa pagdinig sa mga maanumalyang flood control project kahapon dahil na rin sa bigat ng kanyang mga aligasyon. Di ba? Paiimbestigahan, mga kababayan. Dapat talaga maimbestigahan. Hindi kasi po pwedeng basta tumayo ka lang dyan, no, at magtitestigo ka, eh that's it, tapos na. Yun na yun, di ba? Di ba? Eh, ang problema, matatalino yung taong bayan, matatalino yung mga tao. No, hindi na kagaya dati, mga kababayan, no, na walang social media, di ba? Nagiging mas mapanuri ngayon ang mga tao sa mga nangyayari. Di ba? Mas alam na ng mga tao ngayon yung pwedeng nagiging senaryo. Mas nakakapaglabas tayo ng ating saloobin. At mas marami tayong nakikita dahil yung mga kababayan natin, mga kababayan, eh may mga nakikita rin na parang mali. Parang may mali ata. Di ba? Gaya nito, no, sabi dito, Marcoleta, mas kabisado affidavit ng dinalang testigo. Di ba? Actually, yung sabi ko nga kahapon eh. Di ba? Bakit kulang ata yung daladalang yung kopya nitong testigo na to na si Orly kaysa doon sa hawak nitong si Senator Marcoleta, mga kababayan. May insertions ba? Meron bang insertions? Hindi kaya dapat tignan yung hawak ni Senator Marcoleta na dokumento, yung testimony netong si Orly, mga kababayan, kumpara doon sa hawak ni Orly na kopya. Kasi kung titignan ninyo maigi kahapon, no? Paiba-iba. No, nagbabago yung statement. 'Di ba? Ano sabi ni Marcoleta? Huwag kang lumaktaw. No, basahin mo lahat. No, hindi na nakapagpigil si Marcoleta, tumayo. Pinuntahan si Orly, mga kababayan. 'Di ba? Pinuntahan niya para ibigay yung isang kopya. At yun na yung binasa ni Orly. 'Di ba? Yun na yung binasa ni Orly, mga kababayan. 'Di ba? Napansin nyo ba 'yon? Bakit kailangan palitan kung iisa lang yung kopya? Oh, nagtataka ba kayo? Bakit kailangan mong palitan? Kung photocopy lang 'yan, dapat pareho laman 'yan. 'Di ba? Bakit mo pinalitan yung affidavit? Oh, hindi nakawala sa mapanuring mga mata ng mga Pinoy ang umano'y tila mas kabisado pa ni Senator Rodante Marcoleta ang affidavit ng kanyang ipinakilalang testigo kaugnay ng flood control scam. Diba? Hindi ba kayo nagtaka? Hindi nyo ba napansin? Pinalitan yung affidavit? Harap-harapan? Anong meron? Bakit pinalitan? Diba? Imposible naman na magkaiba yung hawak ni Senator Marcoleta tsaka yung hawak na itong testigo na to, ni Orly. Diba, mga kababayan? Kung isa lang yung kopya na yan, kung photocopy lang yan, mga kababayan,
Ikaw ba naman magpiprint ka? Kunyari, isang dokumento. Magpiprint ka. Di ba? So lahat yan, kung gagawa ka ng kopya, photocopy mo na lang. Di ba? Paano nangyari na yung kopya ni Orly at saka ni Senator Marcoleta ay parang magkaiba? So mapapaisip ka talaga. Ako actually napaisip ako, bakit ganun? No? Bakit magkaiba? Bakit pinalitan? Iba ba yung laman ng affidavit ni Orly doon sa hawak ni Senator Marcoleta? Ha? Ano sa palagay ninyo? Isagot nyo nga dyan sa baba. Oh, eto balita, oh. Hindi nakawala sa mapanuring mata ng mga Pinoy ang umano'y tila mas kabisado pa ni Senator Marcoleta, mga babayan. No? Ang affidavit ng kanyang ipinakilalang testigo kaugnay ng flood control scam. Di ba? Oh, ito pa oh. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, noong Huwebes, personal na ipinakilala ni Marcoleta si Orly Regala. Oh. Oh, pero sa isang bahagi ng pagbabasa ng affidavit ni Gutesa, pinula ni Marcoleta ang napuputol umano nitong kwento dahilan para i-rescue niya at turuan ang una na ikinatawa ng mga tao na nasa sesyon. Di ba? Imposible na iba yung nakasulat doon sa hawak ni Orly Gutesa, doon sa hawak ni Marcoleta. Bakit kailangan niyang lapitan, mga babayan, at palitan yung kopya? Di ba? Inabot din ng senador ang kanyang sariling kopya ng affidavit at iyon na lamang ang binasa. Huwag kang magmadali kung ano yung nakasulat. Di ba? Parang nagbigay pa ng instruction. No? Samantala, itinanggi naman ng abogadong si Attorney Pechi Rose Espera na tumulong siya sa preparasyon at lumagda sa affidavit ng dinalang testigo ni Marcoleta. Mamaya pag-usapan natin yan doon sa next video, mga babayan. No? Pero dito muna tayo. No? Abangan nyo po, isusunod nating pasabog dito, mga babayan. Dito muna tayo. No? Bakit kailangan mong palitan? Ayan o, inabot din ng senador ang kanyang sariling kopya ng affidavit at yun na lamang ang binasa. Di ba, mga babayan? Bakit kailangan mong palitan yung kopya ng testigo mo? Bakit kailangan mong ibigay yung sarili mong kopya kung may kopya naman yung testigo mo na hinarap? Doesn't make sense, mga babayan. Di ba? Magkaiba ba yung nakasulat doon sa testimony o affidavit, no, ni Orly Regala o ni Orly Gutesa doon sa hawak ni Senator Marcoleta? 'Di ba? Magkaiba ba 'yon? Oh, mamaya ilalabas natin lahat 'yan, mga babayan. No? Okay, so yan muna ngayon ang ating update, mga babayan, pero syempre bago ang lahat, maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta dito sa ating channel. Okay, so abangan nyo po palagi yung ating video upload sa mga reaction videos natin, mga babayan. No? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Peace and health.